Hi guys! Today's vlog is about magluluto tayo ng bugeguk or dried pollock soup na may kasamang radish. So ayan ang pollock, dried pollock. Yan yung fish nila, dried fish pollock yan tawag niyan. Masarap yan guys. So ayan, kailangan natin ng garlic, leek, ayan, tofu, and ang radish. And then beef. Kailangan natin ng beef. Kung wala kayong ground beef, yan, pwede nyo tatarin yung mga beef nyo, yung make sure na malambot na beef. So, sinangkot siya natin siya with the use of sesame oil. Always sesame oil lang gagamitin natin kasi pag sesame oil, yun yung pang ano talaga ng aroma niya. Iba kasi yung lasa ng sesame oil than the usually oil na ginagamit natin. So, mas better na sesame oil ang gagamitin nyo. Kung wala naman kayong sesame oil, pwede na lang yung oil na pinaglulutuan natin kung ano available sa inyong kusina. So, ito yung dried pollock. Ayan. Ilalagay natin siya, isasama na natin siyang pangsangkot siya or saute. Ayan, samasamahin natin silang saute hanggang maging golden yellow siya kasi ang pollock is yellow. Yung dried pollock nila is yellow yan. Masarap siya guys, yung amoy niya. Sinasabi ko sa inyo, yung aroma ng sesame oil is kakaiba than the usual oil na ginagamit natin. So, yung tips lang. Kung meron lang naman kayong sesame oil, yun ang gagamitin natin. Pero kung wala, it's okay. Maluluto pa rin ang ating ulam. So, ayan guys, isang kutso na lang natin siya. Napaka-simple lang ang gagawin natin ngayon. Walang eklabu, walang kung ano-ano pa yan guys. Ito palang soup nito is napakasarap niya. Mouth-watering siya po sa lahat. At uso ang mga trangkaso ngayon. Ito yung perfect for all. Nilagyan ko pala siya ng tubig guys. Pagkatapos nun, pinakuluan natin siya at nilagay ko na rin yung radish. Ayan. Nilagay natin yung radish. Ayan, pakuluan mo siya. Ayan. Pakuluan lang siya ng pakuluan guys. Ayan yung radish. Pagkatapos natin maging golden brown yung pollock, kailangan natin lagyan ng tubig and then pakuluan, ilagay ang radish. Napakasimple lang. So, ganun po ginawa ko. So, ayan, halo-halo ko lang. Nakikita niyo yung mga dried fish na yan. Napakasarap niyan, guys. So, ayan. Halo-haloin lang natin siya. Mga make sure 5 minutes. Ayan. After niya, nilagay ko na yung tofu, guys. Napakasimple lang. Nilagay niyo yung tofu na pagkumulo na yan. Kasi pinalambot lang natin yung radish at saka yung pollock at saka yung beef. Basta't malambot na yan, okay na yun. So, guys, nilalagyan na natin ang ating mga tofu. Kahit anong tofu, silky tofu, ano yung tofu na firm, ganun. Pare-pares lang yan. Masasarap talaga yan, guys. So, ayan. Nakikita nyo sa aking vlog is puro Korean kasi napakasustansya po ng mga pagkain nila. Sa soup pa lang, ulam na. Lam. Ayan. So, ayan ang nakikita nyo sa itsura niya, guys. Napakasimple. Make it simple lang pong pagluto natin ngayon. At ito'y best for the may trangkaso. Pwede rin sa mga baby. Yung mga gustong soup dyan na ayaw na ng karne. Eto, hindi kayo magigilty. Kasi yung tofu is para siyang karne, diba? At yun yung pangpalit natin sa karne. So, ayan. Nilagay na natin ang ating mahiwagang leek. Pinakahuli yung leek kasi para madali lang kasi po siyang masag. Kaya kailangan na panghuli yung leek. Napakaganda ng color niya talaga. With matching white and green. Para siyang Christmas. So, ayan. And then after niya, nagbati pala tayo ng itlog. Kailangan nilagay ang itlog na binate. Ang itlog po ay binabati, nilalagay po yan sa lutuin. Hindi yung binabati na yung iniisip nyo ha. That's bad. So, ayan ay tsura ng aking dried pollock soup or beg. Basta, alam nyo na yun. Korean ano siya. Pero, alam nyo ba? Pilipino, lutuin natin yan. Napakasarap, napakasustansya ito. Perfecto sa mga bata, sa mga may sakit, na nagpapagaling, yung mga mapapait, yung mga panlasa. Ito, perfecto guys. So, tingnan yung tsura niya, yung nandyan na lahat yung pollock, and then fish pollock, yung beef, diba? Parang ano pag nakikita mo, ang sarap. So, let's taste it. Ayan, ako nga po pala talaga ang nagluluto niyan. So, ayan yung mukha ko. Tignan nyo, diba? O, ayan. Walang daya, walang eklabu, wala kung ano naman yan. Napakasimple lang ng lutuin natin for today. I hope kaya nyong lutuin ito. At saka ito ay makakatulong para sa inyo. So, try nyo siya, guys. So, masarap ito para sa inyo. So, ito na yung itsura niya, guys. After 5 minutes ko siyang pinakuluan. Ito yung tsura niya. So, ayan. Serve it na hot. Masarap po siya i-serve sa hot
hot at saka yung hot rice kasi para mag-iinit talaga yung serve mo, lalo na yung asawa. After makain ito, mag-iinit yung katawan niya sa'yo. Charot! Charot lang po tayo guys. Huwag ganon. Pagkain pero usapan natin, napakakulit niya naman eh. Ayan. So, I hope you like it, ang aking simple cooking for today. So, sana magustuhan nyo. Please do like, share, and comment. And then, kung ano pa yung mga gusto nyo lutuin ko, so, i-comment lang below the box para malaman ko po. And then, thank you so much for all of watching. And then, sa lahat ng mga supporta nyo guys, ito yung itsura niya guys. Katakam-takam, kalinamnam-linamnam niya talaga. Kung wala kang gana kumain, must try this. Lalo mo pong itry ito kasi ito ay napaka mouth-watering, mapapagana ka talaga kasi. At saka no guilty at all kasi hindi ka magigilty dahil ito ay masustansya. Ito yung katapusan niya guys. So, thank you so much. Bye-bye!